Kamusta? Kamusta? Linis tayong kadena mga idol, no? Linis tayong kadena. Ito mga idol. Luluwagan ko lang to mga idol, no? Linis. Ops! Kamusta mga bossing? Bago ko pakita yung paglilinis ko ng kadena, yung pag-a-adjust ko rin, kwento ko muna tong Amsoil. Itong Amsoil na to, wala naman palang pinagkaiba eh. Parang wala, pare-parehas lang mga langis. Pare-parehas nga ba? Oo, pare-parehas lang, wala akong naramdaman na pinagkaiba. Naturete lang ako nung umpisa kasi nga bago nga yung langis niya, tapos maganda. Eto, tapos balik na naman ako sa dating pakiramdam. Kung ano si Motul, parang ganun din sa Amsoil. Hindi nga parang totoo, halos ganun din. Ayan o, ang diferensya ngayon kasi nakapag-adjust ako ng kadena, mas okay po itong arangkada ko. Yun na lang. Performance ni Amsoil tsaka ni Motul, parehas yan top notch performance. Wala pong pinagkaiba. Kahit siguro patagalin ko pa ng taon o 5 beses ako magpaulit-ulit ng Amsoil, ganun pa rin po. Pero ang plano ko, talagang magtutuloy-tuloy ako sa Amsoil ngayon. Yun muna. Tinapos ko na yung Motul. Ay, hindi ko pala tinapos. Nakontento na ako sa kaka-Motul. Amsoil tayo ngayon. Meron pa akong tinatanong na comment May tinatanong ba sa comment bago ko ipakita ulit tong kadena na to? May mga tanong-tanong pa rin ng tip, di ba, mga bossing? Yung sa pagcambio daw. Pagcambio ng pag-iwas sa neutral. Kasi yung neutral talaga siya kapag nag-second gear daw. Ano lang yun, idol? Ito pwede yung sa sapatos Ako pag nakatsinelas ako sa bahay, kahit binibirit mo, mas ramdam ko yung pagpapasok ng cambio kaysa sa nakasapatos. Tapos yung may ganyan ka pa, ayan yung may goma na protector sa sapatos, parang nagiging squishy pa yung sungkit mo sa second gear nun Parang na naman ganun Kaya sinisigurado ko kasi kapag kumakambyo ako ng second gear, dahil nangyayari pa rin siya hanggang ngayon. Yung neutral pa rin naman ako after ng first gear. Ayun, nasisisi ko nga itong goma o yung klase ng sapatos ko. Pero sigurado ako, pag kayo, riding shoes na may panungkit, yung talaga may matigas siya, ayun, pasok lagi yung second gear nyo mga bossing. Nakaraan lang pag arangkada ko hindi ako pumasok ng second gear. Madali. Ayan sine-second gear ko. Muna lang, siguraduhin mo na ipapasok mo siya. Malaking posibilidad po yun sa sapatos. Pag squishy yung sapatos mo. Ako pag naka-crocs ako minsan, nung nakaraan, ayun, madalas sa may second gear Kaya pag naka-crocs ako, sinusurbol ko yung sungkit ko. Hindi ako yung palamya-lamya ng sungkit from first gear to second gear. Teka lang, papakita ko na ba yung kadena? Teka. Habol mo idol. Ayun, umabot ako sa kanan. Tapos papakita ko na kung paano ko nilinis yung kadena. Tapos pa ba? Wala na, yun lang mga bossing. Yung Amsoil lang yun, hinahype ko lang yung sarili ko nung pinalitan ko siya nung umpisa. Wala po siyang pinagkaiba sa Motul. Parehas silang maganda. Pero mag-uulit-ulit nga ako ng Amsoil sa ngayon. Tapos yung cambio, yun, siguraduhin nyo lang yung pag-second gear. Wala po tayong dapat isisi sa motor pag ang operation parang pakiramdam natin may mali. Nasa atin pong mga driver po yun. Adjustment lang kailangan natin. Kamusta? Linis tayong kadena mga idol, no? Linis tayong kadena. Ito mga idol, luluwagan ko lang to mga idol, no? Linis tayong kadena mga idol. Naluwagan ko na yan. Linis tayong kadena mga idol. Pagkatapos nyan, ito mga idol, luluwagan ko yung gulong para makalas ko yung kadena. Ito mga bossing, naluwagan ko na yan. Maluwag na po yan. Ito naman, tatanggalin natin to lahat. Dapat may pangontra pala. Sige, tanggalin ko muna. Ito tanggal to. Tanggal to lahat kasi tutulak natin yung
kadena papunta ron sa harapan. Tanggal po yan. Kabilaan yon. Ito ba yung isa? Tanggalin ko rin. Alam niyo naman siguro nito. Yan ha. Tanggal na. Tanggal na rin. Sunod. Ito sunod. Tanggalin ko to kasi makikita nyo kung ano gagawin ko rito. Tapos to. Tapos syempre itong dalawa. Tanggalin ko yan. Eto na mga bossing, kukunin ko tong kadena eh. Kaya niluwagan ko na lahat yan. Dalawa lang. Tanggal na yan mga bossing. Mas maganda pag tanggal. Masisimot mo yun. Tapos masasaid-said mo yan pag maglilinis ka. Pero eto kasing exciting part eh. Ang dumi pala ng kadena ko. Parang 3 months to eh. Huli kong nilinis. Tapos nung nagkaibiyang kami, ano ko lang, chain lube lang. Kaya andyan muna siya. Tapos lalagyan ko yan ng tubig tsaka degreaser. Tapos meron akong ganito. Kahit anong ganito pwedeng gamitin. Ano kasi ito eh, bintana to ng helicopter eh. Oo nga, ito. Ay ayaw maniwala na naman eh. Ano ito eh, kasi gumagawa ng helicopter yung mga kapatid ko eh. Kaya hiningi ko ito eh, bintana ng helicopter yan. Oh, simulan na natin. Bababad ko muna to ng mga 20 minutes. Tapos tsaka ko to babalikan. Kasi tignan nyo, ayun o, ang linis o. Testing ko dito. Pag pumuti ito, talagang effective. Ay, yan na nga, mga idol o. Mga idol, mga idol. Kita naman ninyo, no? Lumilinis agad yung kadena. Yan. Yan ang kagandahan ng degreaser, mga bossing. Linis. So, paano linisin ko muna to? Kasi pati yung mga loob, kukuskusin ko pa eh. Tapos na yan. Pinapatuyo ko yan dyan. Mamaya ko na siya kakabit. Sprayan ko muna yan. Damay ko na to. Eh, nakuskus ko na. Medyo matagal din pag wala kayong time. Huwag nyo na akong gayahin mga bossing. Ito, hindi ko na rin ito pinulido masyado. Ito na yung sprocket mga idol. Pakita ko lang ulit. Malinis na yan mga idol, no? Tapos ito rin yung sprocket sa likod. Malinis na yan mga idol. Tapos papakita ko, lalagay ko na yung katena. Ayan na mga idol, no? Nalagay ko na. Papakita ko na rin pala to mga bossing dahil hindi ko pa to nakukwento. Hindi pa ako nakakapag-adjust ng kadena. Kung paano mag-adjust ng kadena, makikita nyo may marking dito sa tinidor, swing arm, tapos sa chain adjuster. So tatapat mo yan sa guhit dito, pero hindi mo yun pwedeng gawin ng katulad sa kabila, ng basta-basta. Ganon. Bilangin mo tong forward line, itong guhit papunta dito. Kasi tignan mo ito yung katapat niyang guhit, tapos meron siyang 1, 2, 3, 4. 4 po yun. Tapos pag tapat ka ng tapat ng guhit sa kabila, ano ba yung kabila? Ito yung kabila. Madilim dito kasi sa kabila eh.
Ito madilim, di ba? May markings din dyan. So kahit madilim na, bahala na tayo dyan. Pero tama kasi merong forward line na 1, 2. Tama ba ako? Tama. 1, 2, 3, 4. Kasi dito po yung nakatapat ngayon eh. Kasi minsan magtatapat ka rito, tapos yung guhit na naiwan sa'yo dyan, halimbawa ganyan. Oh, kita nyo, nagtapat ako dito sa guhit, tapos dalawa na lang yung guhit paharapan. Dapat apat yan. So doon kayo magsisimula. Tinanggal ko yung nut para makita nyo. Pag may nut, hindi nyo makikita yung mga guhit dyan. Yung sinasabi ko eh. Ito pala. So hindi nyo makikita yung guhit. Ngayon, dahil pinakita ko muna, pwede na kayo mag-start mag-adjust. Lagay nyo na yan. Tapos lagay nyo na to. Ito na nga, game na. Wala nang kain-kain. Adjust ko. Ito po yung adjuster ha. Guhit lang yon. Clockwise. Aangat to eh. Clockwise. Sige pa. Okay pa. Nood lang kayo dyan mga bossing. Dahil sanay na ako, tatansyahin ko na lang yan. Tapos makikita po ninyo yung guhit na sinasabi ko. Nag-adjust na ako eh, kaya ang natirang guhit paharapan, 3. 1, 2, 3. Tapos ito, mag-a-adjust na ako sa kabila. Ganito rin yung gagawin ko. Nakatapat sa guhit, tapos may 1, 2, 3 paharap. Ang mangyayari pag fine adjustment, hindi kayo kailangan tumapat sa guhit. Minsan kumakalahati, basta kung saan tutugma yung lawlaw nito. Nakikita ko po yung guhit, yung iniwan kong 4 kanina, gagawin kong 3 yun. Hanit. 1 hand. Yan. Puk kayo to. Tutulak nyo siya papunta roon sa harapan. Ito okay na siya. Meron na siyang tumapat siya dito, tapos merong 3 guhit paharapan. Ito rin. Pero pwede ko na itong higpitan. Ano na ako dito mga bossing? Okay na ako dito pero konti pa. Ang gagawin nyo, huwag nyo masyado itong pakahigpitan ha. Okay na to. Kasi pag naghigpit na tayo dito ng final, aangat pa to eh. Yung iba, ito yata unang hinihigpitan eh. Ako hinuhuli ko to. Hindi ko pala nakwento sa inyo mga bossing. One time nung umpisa pa lang eh, nakalimutan ko tong higpitan. Ang ingay niya habang umaandar ako eh. Akala ko kung ano na yung pala yan. Basta ako, ito huli kong hinihigpitan. Ay hindi pala yun ang huli. Ito pala huli. Ito. Yan. Okay na yun mga bossing. Medyo matagal nga ako hindi nakapag-adjust to. Kasi yung matras na to eh. Nahila niya to. Magkakaiba yung niya na lawlaw ah. Ito mas maluwag. Diba? Kaya wag nyo itong hihigpitan. Tama lang yan. Mamaya pa ako mag-chain lube. Meron pa ba? Meron pa, konti na lang to. Wala nang ganito sa Pilipinas. Mamaya, pag natuyo na yan, tsaka maglalagay. Ganito lang maglagay. Napakita ko na to para lang maalala nyo ulit. Plastic spring.
baka mahigop yung kamay nyo dito ha. Ganito nyo na lang. Oh. Okay na yan. Oh, nag-go na. Ay, mayroong nakatayong ano dyan, enforcer. Tapos pinag-go na kami. Sabi na eh. Oh, go. Oo nga. Go kami. Siguro sobrang ano dun, congested na kaya may tao nang pinatayo. Ito pong lane na to, pang bus yan, pero dito kasi is halos sharing lane na rin yan eh. Pinakita ko lang mga bossing ha, kaya sharing lane yun kasi doon manggagaling mga bus, diba? Doon sila manggagaling kasi ikot sila ng parotondang ganun, marami silang kakainin, kaya yung mga bus nakagitna na lang doon sa part na yun. Thank you bossing. Ay, akyat. Alam nyo, habang umaakit ako ng ganito, iniisip ko kung paparking ako sa 4th floor, kung saan ako nanakawan ng motor. Ay, baka maging totoo to, puro motor na babanggit ko. Helmet, kung saan ako nanakawan ng helmet. Yan, itong 4th floor o mag 5th floor ba ako? Eh, dito sa 4th floor may box ako eh. Ibabox ko po yung helmet ko. Hindi siya mananakaw ngayon. Then niliwanagan nila dun eh. Ayun o, may ilaw na. Hindi ko maalala. Titignan ko sa mga previous video kung may mga ilaw na ba nung time na yon. Thank you po. Tapos dudulo ako kung pwede lang itabi ko dun sa ano to eh, sa counter eh. Pero hindi. Tayo sa guhit. Yan, at least eto gitna na. Doon ako nakuhaan eh. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat.